Hello, magandang hapon sa inyo lahat. So, usapang fake news tayo, no? Kasi kahapon, may mga nagtatanong, sigurado ka ba na hindi DDS yung... Sabi ko na nga, sure ako na hindi DDS yung gumawa ng mga fake news na pinost ko. Kasi kahapon, di ba, nanonood ako, shoutout Sir Burns, no? Nanonood kami dun sa hearing ng fake news kay Kayo. Di ba? May mga DDS vlogger doon na nagisa. Ito, hindi ko sinasabing hindi rin gumagawa ng fake news ang DDS. Sometimes, no, may ginagawa. Lahat naman gumagawa. Kahit nga mainstream media, gumawa na rin ng fake news eh. Di ba? Kaya lang, yung paggawa ng fake news ba, ay, hindi ka naniniwala na gumawa ng fake news sa mainstream media? For example, no, mainstream ba ang Rappler? Di ba ang Rappler, ah, naging parang fact checker yan dati panahon ni Duterte, di ba? Pero alam niyo yung yung attack sa Resorts World. Kinalat ng Rappler yan na yan ay ISIS nung June 2, 2017. Ayan oh. Behind daw ng fake news ito eh. Kasi napatunayan na yung umatake sa Resorts World ay nalulung lang sa casino. Naalala niyo yon, yung may dala-dala siyang baril tapos nagsunog doon sa Resorts World dati. Nakakagawa ng fake news ang lahat. Kaya lang yung level ng paggawa ng fake news, dapat naiintindihan nyo. Yung katulad ng mga example ko kanina, hindi ito gagawin ng DDS. Yung mga ganitong level, yung si Johnny Sins. Kilala nyo ba si Johnny Sins? Ako hindi ko kilala to eh. Pero yung gagawa ng ganyan, na halatang ginagawan tanga yung pinatatamaan nito, na yung mga para may tanim fake news na nangyayari. Noon pa yan, di ba? I-search nyo lang sa Google yung tanim fake news, yung gagawa ng mga quotes na ganyan na ang layunin nito, iligaw yung mga supporter ng kalaban. Pagka shinare ito ng kalaban nila, pagtatawanan nila. 'Di ba? I'm so sure hindi DDS ang gumagawa nito. Lalong na ito bilang pagsuporta kay Duterte, inaan niya lahat ng DDS na pigilan ang paghinga hanggat hindi pinapalaya si Digong. Sa tingin mo ba gagawin ng DDS yan? Tanga ka ba? Ginagawa niyo naman tanga ang sarili niyo. Pero ang tanong, yung mga member ba ng DDS hindi gagawa ng fake? Gumagawa ng fake news din yun. Para parehas lang. Pero ang sinasabi ko, yung mga ganitong mga uri ng pahayag, halatang hindi DDS ang gumagawa nito. Ang malalaman niyo yan, kadalasan, pag fake news ang ginagawa ng DDS, naka-address yung direkta dun sa mismong kalaban. Kung si BBM ang target nila, si BBM ang titirahin nila. Or kung sino yung leader ng kalaban nila. Hindi yung para sa mga maggagawa ng fake news para ikalat ng mga miyembro na magmumukha silang tanga. Alam nila na magmumukhang tanga ang miyembro nila, magkakalat sila ng ganitong Mag-isip naman kayo. 'Di ba? Yung mga uri ng fake news ito, katulad nito, no? Sabing ganun sa akin. Nabalitaan mo yung gumawa ng fake news daw kay BBM. Oo, nabalitaan ko. Ibang-iba ito do sa kinakalat nung nagtatanim ng fake news. Panoorin natin to, ha. Ito, nagpapakalat ng fake news, no? Iimbestigahan na ng Philippine National Police ang mga nagpapakalat ng maling impormasyon o fake news sa social media. Ayon kay Philippine No, hindi pala ito. Ito yon. Mga kapatid, maging mapagmatyag sa mga nababasa sa social media dahil baka fake news yan. Isang residente sa Cebu ang hinuli ng NBI matapos magpakalat ng peking pahayag ng Pangulo. Nasa frontline ng balita. Yan, kadalasan, ganyan ang gagawin yan para, meron na silang basis eh. Tapos, medyo reretokihin nila
Yun ang kadalasang fake news na ginagawa ng DDS. Yung iti-twist yung words. Meron na silang foundation eh. Hindi naman katulad nung yung magpigil ng hininga. Para naman tayong tanga doon. Para hindi natin maintindihan na hindi DDS ang gumawa nun. 'Di ba? Correspondent si John Naroa, exclusive. Sa hot pursuit operation ng mga tauhan ng NBI sa Oslob, Cebu kahapon, nahuli si Lourdes, hindi niya tunay na pangalan Na-trace ano? dahil umano sa pagpapakalat ng fake news sa social media. Ito ang larawang ipinost ni alias Lourdes sa kanyang account noong March 17. Nakasaad dito ang peking pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na gawing legal ang droga sa bansa. Kung kikilatisin ang original na quote card na ipinost ng News 5 Digital, Yan, 'di ba? Naalala nyo, mayroon na silang basis. Reretokihin lang nila yung sinabi. 'Di ba? Hindi katulad yung yung difference nito, Johnny Sins. Ano ba? Marami yan yung mga quote na si LeBron James pa nga daw nun parang sa tingin mo ba gagawin ng DDS yon? Yung mga ganon. Anong magigain doon? Gagawa ka na rin lang ng fake news. Dapat may magigain yung kampo nyo. Diba? At the end of the day, mapapahama kayo dito eh. At yun ang layunin nung gumawa nito. Mapahamak sila dahil nagkakalat sila dahil ipagkakalat ito ng ng mga DDS eh. Yung mga hindi naman nalalaman kung sino si Johnny Sins. 'Di ba? Mga kami, hindi namin alam kung sino to eh. 'Di ba? Hindi naman nila kilala to. Malamang pag nabasa nila ito, pwede nila i-share ito. Kaya lang yung gumawa ba niyan? I'm so sure kilalang kilala niya to kaya niya ginawa 'yan. Sa tingin mo gagawin ng DDS 'yon na iisipin niya, isi-share ng mga kasamahan niya? Yun naman, ginagawa nyo naman tanga yung sarili nyo. Kung gagawa ng fake news yung DDS, yun yung meron silang basis na reretokehin nila. Katulad nito, may original yan at nakatarget para pasamain talaga yung mismong kaaway. Yung si BBM mismo, yan. wala namang nakalagay na ganung pahayag si PBBM. Sa panayam ng News 5 kay alias Lourdes, iginiit niya na hindi niya alam na fake news ang ipinost niya. Dinownload at ni-re-upload niya lang daw ang larawan. Kumikita na raw ang account niya simula nitong Pebrero dahil sa dami ng likes at followers. Kasi trending siya. Gusto ko lang, wala talaga akong intention. Gusto ko lang more engagement. Kaya nga, Kaya 'di ba, kung magiging motivation mo yung engagement na yan, gagawin mo ang lahat eh. Minsan hindi ka nag-iisip. Ako nakikita ko hindi na ito political eh. Pagiging greedy na ito eh. 'Di ba? Kaya yun napapansin nyo sa hindi kasi naiintindihan ng ibang tao na ang pagkakaroon ng influence sa social media ay power yan na kailangan may responsibility ka. Sabi nga ni Spider-Man, di ba, with great power comes with great responsibility. Yan, hindi naiisip yan nila Kuya Red, nila Donsky. Hindi nila naiisip yan. Ang nasa utak lang nila, kumita lang. Di ba? Yan, sila 88, yung mga pinagsasabi ni 88 dito, na sinabi ng duwende, mananalo na daw si Duterte, sinabi ng duwende, may gagawin si BBM. One of these days, maniwala kayo sa akin, mayayari ito si 88 sa mga pinaggagawa niya. Tignan mo mga, yan oh. May nakuha tayong impormasyon sa kalagayan ni Tatay Digong. Di ako makapaniwala dito. Yung mga paganyan-ganyan ni booking ang plano ni BBM. Kung tutuusin, libelous to eh. Ilang oras na lang ito para matuklasan tong channel ni 88 na gumagawa ng fake news. 'Di ba? Natuklasan daw ng duwende, may plano daw ni BBM at Sara.
prediction ng duwende, di ba? One of these days, to si 88, ano to, mayayari na tong taong to. Ayan o, pati MNLF. Maghanda na kayo mga MNLF at, ano to? Ano yung BARM na yon? Ito na ang sinabi ng duwende, madugong mangyayari sa Pilipinas. Hindi niya pa kasi alam yan. Kasi ito si 88, ang hinahabol nito, views, pera. Di ba? Kaya magdadadaldal siya ng ganyan na magdadadaldal. Yan ang hindi naiintindihan. Tapos babanat pa yung mga bobong supporter nito na content nga eh. Pati yung mga nagpapagawa ng mga yung mga peking drama na vlog na hinahabol ng aswang ng mga tapos paniniwalaan ng mga tao yon. Buti sana kung naglalagay sila ng disclaimer eh. Kasi kapag naglagay sila ng disclaimer, alam nila na mawawala ng gana yung yung mga manonood sa kanila na ay hindi naman pala totoo yan. 'Di ba? Kasi doon sa panloloko andun ang pera. Katulad na nangyari dito sa dito sa Allen na to. 'Di ba? Nakakahiya. Nang dahil lang yun lang ang gusto niya, engagement at dumami ang views. Kasi nakakalimutan niya na may may power na siya sa social media. Kasi trending siya. Gusto ko lang, wala talaga akong intention. Gusto ko lang more engagement. Kaya nga, sinashare ko talaga siya para maraming mag-react. Ganun lang, sir. Nagsisisi ako. Diba? Sana maging lesson ito na yung mga sinishare natin. At yan ang plano nung gumagawa ng mga katulad nung kay Johnny Sins na post. Pag kinalat yon, kasi uso na yung tanim fake news na yan. Inuulit ko noon pa. Huwag matigas ang ulo. Diyos ko. Sasabihin pa, paano mo mapapatunayan na hindi DDS yung gumawa nun? Common sense na lang ang gagamitin. O babalik ko din sa iyo yung tanong, paano mo naman napatunayan na talagang DDS yung gumawa nun? Ginagawang tanga yung sarili eh. 'Di ba? Sometimes yung pagbibintang gamitin din ang common sense. Alam po na hindi na lang ako anak. Pag hindi natin i-address yun, maraming nagugulo, Correct. ng mga fake news ng Correct. ating bansa. 'Di ba? Case in point, itong post, Kasi pwede mag-create ng chaos yan eh. 'Di ba? Alam naman natin majority sa mga Pinoy, hindi naman lahat pero majority sa atin may pagka-ignorante eh. Kapag nakakabahalang post, hindi na nag-iisip yan, iisipin na agad nila. Lalo na kung fan sila nung nag-share. Well, let's say halimbawa, idol ko sino ba? Si Bong Navarro, halimbawa, idol ko nag-share si Bong Navarro ng hindi totoong balita. Paniniwalaan ko, idol ko si Bong Navarro eh. Lalo na yung mga idol ng mga peking ghost hunter na to. Yan sila 88. Yan sila Donsky. Ayan biro mo, babala ng magnitude na lindol. Anong babala ng magnitude na lindol pinagsasabi nito? May darating na lindol, mag-ingat kayo, sabi ng duwende. Ano ba? Ginagawang tanga yung Pilipinas tapos kayo, magagalit kayo pag kayo mga idol nyo tinutuligsa. Isa rin kayo may sapak sa ulo eh. Yan ang number 1 na nakalaban ng Pilipinas ngayon, yung misinformation. ng TV5 na inalter, binago yung statement ng mahal Madami yan, men. Yung pag-spread ng misinformation, hindi lang naman sa fake news yan eh. Pati yung mga scam na produkto. Ang dami niyan. Yan, sa paranormal lang, ang dami eh. 'Di ba?
Ano pa ba yung mga misleading na mga nasa internet? Mahirap ng kalabanin yan, pero sometimes, no, kailangan mo magsalita eh. May masabihan ka man lang kahit isang tao man lang diyan o dalawang tao. Ah, ganun pala. Hindi pala dapat agad-agad tayo maniwala. At least kahit pa paano na-protectionan mo yung ano eh. Eh kung lahat ng tao eh gagawin yung ginagawa natin, magpoprotektahan tayo lahat laban diyan. Kaya nga ini-encourage magsuri eh. Kaya nga dito sa channel ko, never ko naman sinabi na huwag niyong panoorin ang channel ni dahil sinisiraan lang ako niyan. Ang pinopromote ko dito, magsuri kayo. Yung mga idol nyo na ghost hunter na yan na peke. 'Di ba? Kasi yung mga ngayon lang napadpad sa channel ko, tuwing gabi po dinidibang ko yung mga peking ghost hunter eh. Yung mga regarding sa paranormal. Yung mga yan, anong pinagsasabi niya? Huwag niyong panoorin si Bungo, naninira lang yon. Bakit kayo pipigilan na manood? Samantalang ako, ini-encourage kong panoorin. Sinishare ko pa nga ang videos ng mga yan eh, para masuri nyo eh. May mga magko-comment pa sa akin dyan na sa ginagawa mong yan, lalong sisikat sila. I don't care. Kailangan mapanood sila din ng tao eh. Para makita nila yung kabugukan nung video nung sinasabi ko. 'Di ba? Kala nyo na asar ako doon lalong sisikat lang yan pag pinapansin mo. Ano ako? Ang bababa ng na subscribers ko? 100,000 na subscribers. Ako pa magpapasikat sa kanila? Tanga pala kayo eh. Kala nyo na asar. Mas gusto ko nga sumikat pa yung mga yan. Dahil pag sumikat yan, hindi lang ako magkikriticize dyan. Mas lalong dadami pa. Mas lalo sila mapapahiya. Comment sa akin, oh. Yan, pinapansin mo sa 88. Lalong sisikat si 88 dahil akala mo maano ako doon? Eh, dapat nga ganun ang mangyari, eh. Naku, pagpatuloy nga natin. Mahal nating Pangulo, Posibleng maharap sa kasong paglabag sa Article 154 ng Revised Penal Code si alias Lourdes. Hanggang 6 na taong pagkakakulong ang parusa niyan na may multang hanggang 200,000 pesos. Bukod sa kanya, Gahir ka pa na abogado niyan, ano? higit 20 pa raw ang minomonitor ng mga otoridad sa Naku! pagkakalat ng fake news. Isang vlogger na rin daw ang may 2 warrant of arrest at pinaghahanap na. Yari. Paalala naman Diba? ng NBI. Suriin ninyo kung yung bang sinasabi dun sa social media ay tama o mali. No? Yun naman mga gumagawa, yung iba'y katuwaan lamang, ay hindi katuwaan nito. May kaakibat na krimen ito na makakasuhan kayo. Nagbabalita Sige, mula sa diba? Jan Arua, News 5, Visayas. Kasi, nako, hindi malalayo, itong si 88, isa na to sa mayayari sa kakaano niya. Kasi, kahit nga, kahit sa ang source, kailangan talaga magsuri tayo na magsuri. Kahit ito, may iniimbestigahan na rin. Ito mismong sa panig na ito ng mga anti-EJK. Actually, naitapik ito sa naitapik ito dun sa hearing kahapon tungkol sa fake news. Itong panoorin nyo Iniimbestigahan na ng Philippine National Police ang mga nagpapakalat ng maling impormasyon o fake news sa social media. Ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Randolph Tuanyo, isa-isa na anyang tinutukoy ng Anti-Cybercrime Group Diba? kung sino ang nag-post ng mga ito. Kasama din anya sa imbestigahan ng ACG at CIDG ay ang tila panloloko ng isang nanay na nakilalang si Aling Sheila sa publiko kaugnay sa pagkamatay ng kaniyang anak. Nakita si Aling Sheila sa larawan ng mga magulang ng mga biktima ng umano'y extrajudicial killings sa panahon ng Duterte administration. Ngunit nakilala si Aling Sheila ng kanyang kapitbahay at sinabing hindi mga pulis kundi mga adik ang pumatay sa anak nito noong 2024 at hindi noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. O, diba? Mismong mga anti-Duterte gumagawa din. Halos lahat yan.
'Di ba? Kaya lang ang topic ko lang kahapon, yung mga specific na pinost ko lang na pangtangang fake news. Naiintindihan nyo sana 'yon. 'Di ba? Now, ano to napag-usapan ito do sa fake news eh. Nung sinabi ito nung isang vlogger ng DDS, biglang bumanat yung isang congressman doon, sabing ganon. Ano ba yan? Documented ba yan? I mean, ano ba yung sinasabi niya doon? Parang, sa akin lang naman, so, ibig sabihin, hindi natin pwedeng i-consider ang fake news kung hindi siya documented. Kailangan ba lagi, documented lahat? I mean, when you say documented, yung parang, yan ba ay parang may sinumpaang salaysay? Parang ganun yung sinasabi ng congressman eh. 'Di ba? Masyado namang yon. Masyado namang katulad nito, obvious na panloloko. Kailangan mo pa ba ng kailangan meron siyang dapat daw may findings daw ang CHR. Common sense lang ang gagamitin mo dito eh. Ba't hihingin mo pa yung findings ng CHR? Para daw ma-verify daw talaga ito na fake news daw. Kailangan daw, galing daw sa CHR ang report. Mismong PNP nga, iimbestigahan na nga, oh. Diba? Kailangan pa ba natin, utak lang naman ang gagamitin mo dyan eh. Nandyan yung nanay, kahit hindi naman panahon ni Duterte siya namatay, yung anak niya. Kailangan pa ba ng kalad ka rin yung CHR para i-verify yan? Utak na nga lang natin ang gagamitin natin. Malalaman mo ng peke ito eh. Paano ko nasabing peke ito? May date kung kailan pinost yan, oh. Tiningnan ko yung may link ako niyan ng netong funeral service na to. Tanong ko kung mahanap ko pa ha. May link ako niyan eh. Nung funeral service. Ito oh. Hindi nagsisinungaling ang date ng ng pag-post ng punerarya nung 2024 lang. Ito nga may post sila for awareness. This post is intended to clarify things about nung July daw. Kailangan mo pa ba na CHR dyan, men? Documented naman na pinost ito nung July 2024 eh. Ibig mo sabihin, pinaghandaan nila ito na nagtanim sila ng fake news noong July 2024 dahil inaasahan na nila na magkakaroon ng pag-aresto kay Duterte. Yun ba ibig niyo sabihin? Legit na punerarya itong Jara Funeral Service eh. 'Di ba? O sabi nung punerarya, for the awareness of everyone, this post intended to clarify things about our post last July 2024. Ang pangalan ng punerarya, Jara Funeral Services. Kami po ay private business na ang trabaho ay magbigay ng serbisyong ayon sa pangangailangan ng pamilyang namatayan. Kami rin po ay humihingi ng pahintulot sa pamilya bago kami magpo-post ng picture at funeral service setup ng namatay. Now, yung date po na nakikita nyong ay tama naman po. Kinonfirm ng punerarya, June 2024 po siya namatay at July 2024 namin na i-post sa aming page. Ito ay hindi edited. Si Mr. Barbacena po ay namatay sa hospital at reported ito sa Caloocan City Police. Sinasabi na mismo, ang sabi ng mga congressman, hindi, kailangan documented na CHR yan bago mo sabihing fake news. Di ko naiintindihan yun eh. Sa mga nagsasabi pong baka i-delete namin yung post, wag po kayo mag-alala. Wala po kaming i-delete. Kung mawala man po ang post namin na ito or ang page namin, yun ay dahil tinake down o ni-report ito ng mga anti-Duterte. Inuulit po namin, kami po ay pribadong business. Yung phone numbers na nakikita nyo po sa tarpaulin ng namatay ay business phone numbers po namin at hindi po personal phone numbers ng pamilya. Sa mga nagpe-personal message po sa aming page, wala po kami sa posisyon para sumagot sa mga tanong dahil po kami ay nag-render lang ng funeral service ng namatay. Kung kailangan nyo po ng konkreto sagot, magtungo po kayo sa police station na nakakasakop sa area. We stand for what is right. Tama! Diba?
Yan ang sinabi ng Jara Funeral Service. Sabi ganun. Sana si Aling Sheila daw. Sana ba yung post na yon? 2024 pa ito, March na ito eh. O sana naiintindihan nyo ha. Hindi lang kampo ng DDS gumagawa ng fake news at kung sino-sino pa. Now, need na natin mag-move on dyan sa fake news na yan. May mga videos. Itong video na to. Mga kapuso, nandito na tayo ngayon sa tanggapan ni NBI Director Jaime Santiago. At anumang oras mo lang ngayon ay magsisimula na itong interview sa kanya. Pero medyo kakaiba yung setup mga kapuso dahil dito makikita natin na naka-live zoom siya ngayon dahil meron siyang kakausapin na hepe ng NBI Cebu. At ito ay may kinalaman sa pagkakaresto ng isang vlogger na di umano ay may ginawang pag-alter sa isang post ng isang media network na dinadagdagan yung pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. At ito nga, nagkaroon ng operasyon ng NBI Cebu at nahuli ang suspect. Nung nakita namin ito, while in the course of cyber patrolling, nakita namin na isang vlogger na nag-post Ako, cyber patrolling 88. Nako! ganito. Ang third Anyway, yun pa rin naman yun eh. Move on na tayo, no? Next video. Ito naman, saan na ba yun? Ito. Video nagpamudmud daw ng pera ng dalawang tumatakbong politiko. Tingnan nga natin. Ano ba nangyayari sa election natin dito sa Pilipinas? Oy, nasa na yung monitor ko? So, tingnan nga natin tong... Sorry anuhin natin. Ayusin lang natin, baka maano tayo. Nag-viral naman ang video ng dalawang kandidatong Ba't parang ang ano ng... nagmudmud ng pera sa isang event sa Negros Oriental. Kinundina na yan ng COMELEC pero hindi pa raw sila pwedeng habulin at kasuhan. Alamin kung bakit sa frontline ng balita ni Mon Gualvez. Hindi magkamayaw ang mga taong ito nang biglang may magpaagaw ng tigli 500 piso sa kasagsagan ng pista sa Barangay Hiligaon sa Chateau Negros Oriental nung Lunes. Naghagis ng pera ang isang lalaki habang nasa stage. Yaman! Umakyat din sa entablado para makakuha ng kwarta. Sabi ng nagpost ng video, dalawang politikong kumakandidato sa lokal na posisyon sa eleksyon ang nagpamudmud ng pera. Tanong tuloy ng uploader, hindi ba yan vote buying? Nakarating na sa COMELEC ang video. Mariin nila itong kinukundina. Yun nga lang, hindi sila makapaghain ng kaso dahil hindi pa naman nagsisimula ang kampanya para sa local elections. Para naman tanga yun, ano? Ito yung sinasabi ko sa inyo na minsan kahit mali na, katulad nung yung pinag-uusapan natin yung police, na kahit minsan may mali na hindi rin makakagalaw kung hindi pasok sa batas eh. 'Di ba? Sa kasalukuyan, nakatingin lang ang COMELEC na sana nga naghihintay kami. May ibang ahensya ng pamahalaan ang mag-handle ng mga ganitong klaseng bagay. Para sa COMELEC, pangmamaliit sa kapwa ang pamimigay ng pera Oo, bilang tama. Pilipino 2025. Bagamat nauna nang sinabi ng COMELEC na walang premature campaigning sa isang automated elections, hinihikayat pa rin nila ang sino mang nais magreklamo oras may makitang tila gumagawa nito. May nagrereklamo na nga eh. Tapos sasabihin niya wala kami magagawa. Umaasa ang COMELEC na sakaling mapag-usapan sa korte ang mga ganitong issue, posibleng amyenda ng Kongreso ang batas. Yes, tama. Sa gayon, ay maituring na kaagad na kandidato ang sinumang nag-file ng Certificate of Candidacy at mapanagot ulit ang lalabag sa premature campaigning. Sinubukan namang kunin ng News 5 ang panig ng dalawang politikong nasa video, pero tumanggi na silang magkomento. Nagbabalita mula sa frontline. Kasi alam nyo, nakakatakot yan eh. Just imagine, magtatapon ka ng pera, tapos ang hangarin mo lang maglingkod sa bayan. Kakatakot eh, no? Mukhang babawi yung mga yan eh. Kung sino man yung mga yan. Di ba? O,
last reaction video. Ito, alam niyo yung police na nag-viral. Ano ba name nun? Tingnan natin ha. Kung may post siya, para maging balance naman tayo, tingnan natin yung post nung ano. Ay, si Patrolman. STV vlog yun, ano? STV vlog ba yung channel? Tama ba ako? Fonts STV vlog. Wala na ba yung page niya? Kasi may kumalat na balita na ito daw ay nag-iiyak-iyak sa doon sa Krame. To. Buo pa naman yung page niya. Saan nga? Kasi ang sabi dito sa isang report, baka mamaya fake news to ha. Kaya tiningnan ko yung post niya eh. Baka mamaya mayari tayo eh. Nag-iiyak-iyak daw kasi ito. Saan ba yun? Wait lang ha. Ayan o. So, sabi dito sa kami.com.ph, viral cop vlogger, bumalik na sa trabaho, umiiyak at nagsusorry. Ayon dito sa report na to. National Police Commission announced on Friday that the police who gained attention social media posts following the arrest of former President Rodrigo Duterte has returned to duty. Ayan o. Asan yung details nung nag-iiyak-iyak siya? Ayun o, NAPOLCOM Commissioner Rafael Vicente Calinisan said Fontanillas was crying and extremely apologetic and promised to refrain from posting seditious content or hate speech online. Di umano daw. I don't know if verified to, pero tinitingnan ko yung page niya. Parang wala namang ganun nangyari. Sana yung page? Yung page ni Fontanillas. Tingnan nga natin. Parang wala namang post na ganun dito. Yan o, post siya ng post pa rin eh. Tulungan nyo panalo mga kaso laban sa mga TV networks. Daw siya magsasampa daw siya ng kaso. I'm gonna file cyber libel case against mainstream TV. QCPD reported QCPD submitted explanations regarding his actions and part of requirements. Parang hindi naman kino-confirm yun na nag-iiyak-iyak siya. Ano, fake news na naman yun? To. Heard, apologized, forgave, resolved, approved, confirmed, accepted, cleared, congratulated, honored. Thank you, Lord. Thank you, PNP. I love you. Ito na siguro yon, no? So, nag-iiyak-iyak siya doon at nag-apologize. So, para saan yung pinaglaban niya doon?
medyo may something din talaga to, Wait lang, kasama. Ongoing ang neuropsychic exam ko. Need ko nang mag-focus. Wag mo na maingay, please. Respeto lang sa nag-exam. Di wag kang tumingin sa social media mo. Anyway, mga kababayan ko, yan lang po ang pag-uusapan natin ngayong hapon. Magandang hapon po sa inyo lahat. Bye-bye.